natin. So kung titignan mo, panahon ni President Duterte, wala ka talagang makikita na kiskisan talaga na sobra, naaabot ka doon sa pangangamba na magkakaroon tayo ng military confrontation. The time of Pinoy na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Hanggang ngayon, hindi nasa atin yung yung upper hand dyan sa Scarborough Shoal. That is a fact. Ang interesting na kontrobersiya is itong bago. Kasi naglabas nga ang Chinese Embassy right now ng tinatawag mong transcript. At ang recording ng transcript na yon is January 3, 2024. So that is latest. Pero napangalanan yung si Gibo, napangalanan si General Anyo. Tapos wala ang DFA pero yung dalawang high-ranking official na yan, napangalanan dun sa transcript. However, the problem is, dinideny yan ngayon ni General Anyo, ng kanyang opisina, ni Secretary Teodoro ni Gibo, at saka ng DFA. At ang Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi nila may secret deal daw si Pangulong Digong. Ang nakakainis doon yung tinatawag mong secret deal. Wala naman. Kasi ang doon may agreement na yung fishing rights dyan sa Scarborough Shoal. Nag-usap sila ni President Xi Jinping na sinasabi nga nila na pahintulutan mong mag-fish yung ating mga kababayan na mangingisda dyan. So naayos naman yon. Tapos dapat magkaroon ng magandang usapan kung paano ang resupply mission para hindi magulo at ma-maintain mo yung peace and stability in the South China Sea. Kasi lahat naman talaga ng claimant states, including China, yun ang gusto na wag maging magulo ang South China Sea at wag magkaroon ng kiskisan na aabot tayo sa gera. So kaya yung inaano ni President Duterte, sige, ayusin natin. So kung titignan mo, panahon ni President Duterte, wala ka talagang makikita na kiskisan talaga na sobra, naaabot ka doon sa pangangamba na magkakaroon tayo ng military confrontation. However, you have also to emphasize that during the time of Duterte, walang nawala na ni isa sa mga kiniklaim natin dyan sa disputed South China Sea. Unlike the time of Pinoy na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Hanggang ngayon, hindi nasa atin yung upper hand dyan sa Scarborough Shoal. That is a fact. Okay. Now ngayon, masyado nilang hinahype na may secret deal para lang magkaroon ng propaganda against President Duterte. Ngunit nag-backfire ito. Kasi sinabi nga ni Digong na walang ganon. At naipaliwanag na rin yan. Nagpaliwanag ako dyan sa ilang beses at marami pang ibang nagpaliwanag dyan. Ngayon, ang problema, sinabi din ni BBM na, this is so horrible. Horrible. Na may deal daw si Nakakatakot daw, nakakatakot. Nakakatakot, ganito, ganyan. Ano nangyari? Anong sinabi niya? Ni-resend niya o ni-revoke niya lahat, whatever agreement daw mayroon ang previous administration with China. So resended na yon. So yung issue na yan na tinatawag nilang secret deal, whatever deal that may be, is moot and academic na yon. It doesn't matter anymore kasi ang current president mo, ni-resend nga or ni-revoke niya. So, hindi na yan dapat pag-usapan. And I really don't know what's the point of congressional hearing on that. Kasi resended na yan. So, it doesn't matter anymore. Moot and academic na. Ngayon, ang interesting na kontrobersiya is itong bago. Kasi naglabas nga ang Chinese Embassy right now ng tinatawag mong transcript. At ang recording ng transcript na yon is January 3, 2024. So that is latest. 2024, kinonfirm ko to eh. Hindi 2023. Hindi, 2024. Kasi naalala ko, unang bahagi, January 2023 nang pumunta sila ng China. Ang PBBM. At saka may mga negotiation, 'di ba? May bilateral talks, may BCM yung tinatawag mo BCM, bilateral mechanism yan ng dalawang bansa nag-uusap para pag-usapan kung paano ayusin yung dispute dyan at paano you maintain the peace and stability of the South China Sea. So may mga pag-uusap-usap. Ang nagkaroon, may negotiations na nangyayari. At ang basa ko dyan, kasi binasa ko ng mabuti yung transcript, kung babasahin nyo yung transcript, which is umiikot ngayon sa social media, negotiations na nangyayari. And it's just so happen, I think,
that the Vice Admiral Carlos ng Westcom, siya yung parang negotiator ang dating or siya yung messenger. Yun ang dating kasi may mga negotiation kasi dun sa transcript may na-mention dun na colonel at senior colonel. Pag sinabi mo, that is on the side of China kasi. So, ibig sabihin, may mga back channeling or may mga negotiation na nangyayari. Tapos, ang side natin, ang nakikipag-usap, ang Westcom. Kasi sa kanilang area yan, responsibility nila yan. So, ang pinag-uusapan dun siguro sa negotiation based dun sa transcript, kung iisipin mo at lalaliman mo yung analysis, is paano nila magagawa ang resupply mission sa Ayungin Shoal or tinatawag mong Second Thomas Shoal internationally na walang mangyayaring kiskisan at very successful. Ang napag-usapan doon, quote-unquote, sa sinasabing the new model. Yung new model na yan, kung titignan mo ang Chinese Embassy in Manila and even the foreign ministry spokesperson in China, lagi nilang ini-emphasize yan na may na-reach na common na agreement between the current administration and China. The current, hindi yung kay Duterte. Sinasabi nga nila, hindi na yun kasi nga mutan academic na yun. So itong current, may na-reach na new model at ang tinatawag na new model is 1+1 para sa resupply mission dyan sa Ayungin Shoal para maiwasan ang gitgitan at magkaroon ng peace and stability dyan sa area na yan at hindi mauwi tayo sa gulo or sa military conflict. So they were trying to negotiate. Based on the transcript, kung titignan mo ang mga sagot ni Vice Admiral Carlos, tinanong kasi siya, is this approved by your higher ups? Ang sabi na yes. Pinangalanan niya doon, SND, the NSA, at saka may isang pangalan na nilagyan ng blanco. I'm not sure who is that. So may blanco doon. Hindi ko alam kung sino yon. Pero it's either higher up pa yan sa SND or lower rank official. Pero napangalanan, yung si Gibo, napangalanan si General Anyo. Tapos, wala ang DFA pero yung dalawang high-ranking official na yan, napangalanan dun sa transcript. At may isang pangalan na nilagyan ng parang itim. So, parang kinover siya. So, hindi ko alam kung sino yon. Pero, dalawa lang yan. It's either a high-ranking official, higher than the SND, or higher than the NSA, or a lower-ranking official. Pero dahil nga binangko, maybe it be a higher official. Kasi hindi mo na may blanco yan kung lower ranking official yan. Diba? So yun. So ngayon, ang problema, kasi kasi na-provoke ata ang China side kasi laging dinideny na may new model. Kasi sa mga statement previously, even before the transcript came out, palaging dinidiin ng Chinese side na may new model na agreement na came out, na na-approve between the two sides. So laging dinideny ng side natin. So ngayon, siguro nilabas nila yung transcript para masabi na hindi kami nagsisinungaling. Ito yung transcript. However, the problem is, dinideny yan ngayon ni General Anyo, na kanyang opisina, ni Secretary Teodoro ni Gibo, at saka ng DFA. At ang sinasabi nila na it's only the President who is entitled or who is authorized to engage in an agreement with another country. That is true. That is actually true. However, one thing that we have to remember, hindi directly nagkikipag-negotiate. Hindi ang presidente mismo ang nagkikipag-negotiate sa kabilang side. Kasi may mga designate people yan na nagne-negotiate at nagdidetalye kung ano yung mga points of negotiation. Hindi naman ang presidente. Ang ginagawa nila, kapag okay na yung negotiation between the two sides sa mga designated quote-unquote messenger or negotiators, after nilang makita na okay na, nag-approve na, then they will elevate that to the principal and the principal would say, yes, it's approved. If you really look at the transcript na nilabas ng Chinese Embassy, tinanong si Admiral Carlos, si Vice Admiral Carlos, is this approved by your higher ups? Sabi na yes. Diba? So, ang tanong ngayon, bakit may denial? And at the same time, ito pa ang nakakaano. Kasi we are trying to make a sense out of all these things and we're trying to see the truth. Sino ba talagang nasasabi ng totoo? And one thing, right after lumabas itong issue na to, ano nangyari? Out of the blue, nag-file ng leave of absence si Vice Admiral Carlos. Tapos ngayon, may mga alleged na sinasabi na na-dismiss na siya sa trabaho. Hindi ko alam kung totoong na-dismiss. Ang alam ko, nag-leave of absence niya. But based on the commentary of June Abines kanina sa Facebook, parang sinasabi din niya na allegedly baka dismiss na sa kanyang trabaho.
Nako po. So cannot be reached for any kind of comment. Siya yung may alam dito talaga kasi siya ang nagipag-usap. Tapos ngayon mayroon namang ang defense ni Gibo is wiretapping. Now if you accuse the Chinese side of wiretapping, it also means if you really think carefully, if you're a lawyer, you will also think that maybe that is really true na may transcript at may recording kasi you will not accuse them of anti-wiretapping kung walang nag-i-exist nga na recording. That's subliminally admitting it. So, sabi ko, bakit wiretapping? Bakit may mga ganong, sabi ko, wiretapping? A question mark. And another thing is, Anyo saying that this is ridiculous, this is a lie, and blah, blah, blah. Antarella was saying, this is a fabricated lie. Ang tanong, how would you counter the transcript? Now ngayon, ang tanong ko, paano kung ilabas ang audio? Yun yung tanong sino nga ba ang nagsasalita at sino nga ba ang nagsisinungaling? So ngayon ang tanong ko, sinasabi ko na matagal na nung lumabas pa yung kanilang propaganda against Duterte na may secret deal, blah blah blah. Sabi ko magba-backfire yan sa kanila. So it's now backfiring. Ngayon nasa panic mode sila. They're denying it, but they cannot give a counter proof to it. Ang sinasabi lang nila, it's a violation of the Vienna Convention na hindi daw may sinabi ang BFA na it's a violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Take note, and it's like an interference in the internal affairs of the country. First and foremost, this is a disputed issue, and even Ayungin Shoal is not even part of our territorial waters or territory. We don't have sovereignty. It's a disputed area. So how is it become an internal affairs, an interference in the internal affairs of the country? Second, this is government-to-government negotiation or pag-uusap or communication. Usually, it's being recorded. May transcription yan, especially on critical issues. Kasi ano ang importansya ng transcription? Usually, you refer to the transcript for follow-ups or for guidance when you talk about policy or to have really the proof kasi yun ang ginagamit mo para magkaroon ka ng ano na ang next move kasi ito ngayon nangyari, so anong next move for both sides. Now ang tanong, what would be the concrete evidence coming from our side para hindi tayo nakakahiya sa international community? Kasi nakakahiya ito to